Ang pagiging isang guro ay isang propesyon na hindi mapapantayan ng anuman. Masasabing ang pagiging isang guro ay may malaking gampanin sa sosyedad. Sila ang mga taong piniling maging isang mabuting ehemplo para sa mga kabataan. Sila din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matibay na pundasyon ang bawat bansa. Pero paano kung sa panahon ngayon, isa sila sa mga nahihirapang magtaguyod ng kanilang sarili dahil sa hindi gaanong natutustusan ang kanilang pangangailangan at minimum lamang ang natatanggap na benepisyo galing sa gobyerno. Madalas, karamihan pa sa kanila ay nalulubog sa utang dahil sa liit ng sahod na kanilang natatanggap. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol ito sa ating bida na pangalanan na lang nating Teacher Fatma. Ito'y nangyari sa taong 2018 sa probinsya ng Iloilo. Isang mausay at matalinong guro itong si Teacher Fatma. Halos binuhos niya na ang buhay sa pagtuturo. Sa katunayan, sa edad na 61 ay pinili nitong magretiro para sana maasikaso niya din ang mga anak niya. Halos ilang dekada din kasi na ginugol niya ang sarili sa propesyon at buong pag-aakala niya ay maiaangat nito ang buhay ng pamilya niya. Nakakalungkot man isipin dahil sa tagal di umano sa serbisyo ni Fatma ni hindi man lang ito nakapundar o nakaipon para sa kanyang pamilya. Maaga pa itong nabiyuda at sapat lang din ang sahod niya para matugunan ang pangangailangan ng kanyang 2 anak. Hindi naging maganda ang paghinto sa serbisyo ni Fatma. Ang buong akala niya noon ay magiging maayos ang kanyang pagpapahinga dahil iniisip niyang may pensyon naman siyang matatanggap sa hinuhulugan niya noong SSS. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naman iyon kalakihan ang perang natatanggap niya kung kaya't hindi din iyon naging sapat sa gastusin nila araw-araw. Dumagdag pa sa naging problema niya ay yung mga sakit na dumadapo sa kanya dala ng kanyang katandaan. Napatapos niya naman ang 2 niyang anak sa kolehiyo. Ngunit maging ang mga iyon ay hindi man lang siya matulungan dahil may mga kanya-kanya na din itong mga pamilya. Dahil sa mga nararanasan, mga kagipitan sa pera at kalusugan kung kaya't nalubog si Fatma sa utang. Kaliwat ka ng loan sa iba't ibang lending ang ginawa ni Fatma upang matustusan ang sarili. Ngunit nang dahil din sa utang kung kaya't naging miserable ang buhay ni Fatma. Halos hindi na iyon lumalabas ng bahay niya dahil lagi siyang nakakarinig ng mga masasakit na salita mula sa mga kakilala at kapitbahay niya. Isang araw may natanggap si Fatma na imbitasyon mula sa kakilala niya sa kabilang baryo. Fiesta daw iyon at naisa na ng kaibigan niya na maging ninang siya sa binyag na gaganapin mismo sa kapistahan ng baryo. Noong una, nagdalawang isip si Fatma. Ngunit naisip niya na maraming pagkain na ihahanda sa fiesta. Iniisip niya din ng mga panahong iyon kahit matawid man lang ang isang araw na kain ay ayos na din sa kanya. Hindi lingid sa mga kapitbahay niya ang mga nararanasan ni Fatma. Lalo pa mababakas na sa pangangatawan nito ang tanda na hindi na siya nakakakain ng maayos. Payat na animoy maimpis na ang mukha niya, bunga na din iyon ng sakit na iniinda niya. Kahit hindi komportable ay pinili ni Fatma na paunlakan ang paanyaya ng kaibigan. Ngunit dito pala lubos na magbabago ang buhay ng matanda. Tanghali na nang dumating si Fatma sa lugar.
Pinipilit niyang maging maayos kahit para siyang isang ice cream na nalulusaw habang pinagtitinginan ng mga tsismosa. Pinili niyang magsawalang kibo na lang sa gilid habang hinihintay na matapos ang seremonya ng binyag. Sa isip niya ng mga oras na yon, makakakain siya ng maayos dahil maraming nakalatag na handa. Ilang sandali ang lumipas nang may lumapit kay Fatma. Hindi niya iyon kilala pero sa tansya niya ay kaedad niya din ang Ali. Medyo napaatras si Fatma nang malanghap niya ang masamsang na amoy ng kaharap. Pakiwari niya parang maging yung lumalapit sa kanya ay naghihirap din na tulad niya kung kaya't maging ang ayos noon ay parang gusgusin din. Iniisip ni Fatma noon ay hindi niya dapat pinag-iisipan ng masama ang mga taong may mga pinagdadaanan dahil maging siya ay hikahos din naman. Dagdag pa niya na baka makikikain lang din ng Ali kung kaya't nandoon sa handaan. Minuto lang ang makalipas nang biglang may inabot na isang hiwa ng biko ang katabi niya sa kanya. Napatingin si Fatma na para bang nagtataka kung bakit nakakuha na ng pagkain ng Ali, gayong hindi pa naman bukas ang area kung saan nakalatag ang mga pagkain. Alam ko, gutom ka na. Ako nga din gutom na eh. Ang tagal matapos ng seremonya no. Buti na lang, may baon akong biko. Eto oh, hati tayo. Huwag kang mag-alala, masarap to. Ang wika ng Ali habang nakatingin iyon kay Fatma. Napalunok ng laway si Fatma. Ramdam niya din kasi talaga ang gutom dahil hindi man lang siya nakapag-agahan. Noong una ay ayaw niya sanang tanggapin, ngunit bigla niyang nalanghap ang animoy mabangong latik na nagmumula sa biko. Dala ng gutom kung kaya hindi na nagdalawang isip si Fatma na kainin iyon. Sa paglalarawan niya, napakasarap noon na para bang noon niya lang natikman sa buong buhay niya ang lasa ng biko. Kay dami din naman ang natikman niyang biko noon pero yun ang unang pagkakataong nakatikim si Fatma ng kakaibang lasa ng pagkain. Ngumiti si Fatma bilang pasasalamat sa Ali. Sa isip niya, malaking bagay iyon upang mabawasan man lang ang nararamdaman niyang gutom. Ilang minutos ang nakalipas nang magtawag na ang kaibigan ni Fatma upang kumain. Hindi na nagpapigil si Fatma sa hiya o kung ano man ang sasabihin ng mga ibang bisita. Sa isip niya lang noon ay mabubusog at makauwi din sana ng pagkain para may panghapunan siya. Sa dami ng pagkain, talagang pinagbalutan siya ng kaibigan. Alam din ng kaibigan niya na ang mga pinagdadaanan niya kung kaya't dinamihan pa nito ang paglalagay sa supot para kay Fatma. Halos padilim na nang makauwi siya sa bahay. Nakaramdam siya ng kakaiba kung kaya't mas pinili niyang dumiretso sa silid tulugan niya. Hindi niya alam kung bakit parang nakakaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Ilang minuto ang makalipas nang magpasya siyang magbihis at inayos na muna ang mga dala para makapagpahinga. Ngunit may biglang kung anong gumagalaw sa sikmura niya. Ayon sa kanya, parang may pumipiga ng bituka niya. Iniisip niya noon na baka dala lang iyon ng sobrang dami ng nakain niya kaya minabuti niya munang mag-init na lang ng tubig para sana makapagtimpla ng tsaa. Nasa isip niya din noon baka di siya natumunawan kung kaya't nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Matapos mahigop ang tsaa ay nagpasya na lang siyang matulog. Wala din naman siyang gagawin at wala naman siyang kasama sa bahay kung kaya't minabuti na lang ni Fatma na ipahinga ang sarili. Lumipas ang ilang oras nang maalimpungatan siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Hindi niya mawari kung hihingi ba siya ng tulong o magsisigaw. Nilipot niya ang paningin sa silid.
Medyo naaninag naman ang loob noon dahil hindi niya nasarado ang bintana. Malaki ang buwan kaya yun ang nagbigay liwanag sa silid niya. Akmang tatayo siya nang bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pakiwari niya, umiikot ang lahat ng nakikita niya hanggang sa may mga kamay na humawak sa mukha niya. Sa gulat niya ay napatili si Fatma na animoy takot na takot. Sisigaw sana siya ng saklolo nang bigla na lang siyang mawala ng malay. Kinaumagahan, nagising si Fatma dahil sa katok ng kapitbahay. Hawak ang sintido niya, akmang babangon sana nang bigla na lang bumungad sa kanyang harapan ang mga nagkalat na putik. Maging ang kamay niya ay madumi din. Napakunot pa ng noo si Fatma nang makita niya din ang mga paa niya ay puno ng dumi. Napapuntong hininga na lamang si Fatma dahil animoy sisirain na ng kapitbahay niya ang pinto sa lakas ng pagkatok nito. Bago lumabas, napagpasyahan muna ni Fatma na ayusin ang sarili. Kahit hindi pa mabuti ang pakiramdam pero nagawa pa nito ang mabilisang paghugas ng katawan bago pinagbuksan ang kapitbahay. Minuto ang makalipas nang manlaki ang mga mata ni Fatma dahil halos ang loob ng bahay niya ay animoy binagyo. May mga marka pa ng putik na mula sa paa. Hindi niya muna iyon inaalala. Mas inuna niya muna ang sumisigaw sa labas ng bahay niya. Maya-maya pa nang pagbukas niya ng pinto ay napaatras siya nang makita ang hawak-hawak ng kapitbahay. Nanlaki din ang kanyang mga mata nang dahil ang hawak noon ay isang manok na wakwak ang tiyan at bali-bali ang liig. Nagtaka naman si Fatma bakit dinala iyon ng kapitbahay niya sa kanya. Ganito ba? Ganito ba ang isang guro? Ha? Ang patayin ng mga alaga ko? Kung sana nagsabi ka na lang na wala kang makain, edi ibinigay ko na lang to sa'yo. Grabe oh, parang hindi gawa ng matinong tao to. Ang wika ng kapitbahay. Magsasalita pa sana si Fatma upang dipinsahan ang sarili. Ngunit nasipat niya ang mga bakas ng paa sa tapat mismo ng bakuran niya. Dahil hindi niya naman nalinis ang harapan ng bahay niya, parang yun ang naging ebidensya ng kapitbahay niya para pagbintangan siya sa nangyari. Bago magsalita, pinakalma niya muna ang kaharap. Ayaw niya din na salubungin ang galit nito dahil maging siya ay naguguluhan din. Maya-maya pa nang dumating ang kapitan sa kanilang lugar. Inabisuhan na pala iyon ng kapitbahay kung kaya't pagdating doon sa bahay niya ay agad itong nag-imbestiga. Maliban sa mga putik at dumi sa bahay ni Fatma ay wala naman silang nakita na kung ano. Kaya minabuti na munang pakalmahin ang nagreklamo kay Fatma. Doon ay tumanggi si Fatma sa mga bintang. Ayon pa sa kanya, marahil ay hirap na hirap siya sa sitwasyon niya pero hindi niya magawang kumain o kumatay ng buhay na manok at hindi naman daw iyon ang gawain niya. Naniwala naman ang kapitan sa pahayag niya at ayon pa dito, imposible din na gagawa ng karumal-dumal si Fatma. Sa kabilang banda, pinagdidiinan pa din ng kapitbahay na aswang di umano si Fatma. Mula nung nangyari ang senaryo na yon ay biglang kumalat sa buong baryo ang aligasyon na aswang di umano si Fatma. Umabot pa iyon hanggang sa karatig nitong mga barangay. Noong una, pinabayaan ni Fatma ang mga usapin patungkol sa kanya. Maging siya ay hindi din maunawaan ang sarili dahil nang matapos ang insidenteng iyon, halos sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng kapitbahay niya. Mula sa manok, aso, pusa, maging sa baka na animoy imposible nang malapa ng kung anong mabangis na hayop. Usap-usapan din noon ang pagpapagamot ni Fatma sa albularyo. Maging kasi mismo si Fatma ay hindi na din maunawaan ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa
Hindi naglaon, nagpasya si Fatma na lisanin na lang ang lugar. Hindi niya na kinaya ang mga pangbibintang kahit madalas ay hindi na makatotohanan. Inaamin niya namang naghihirap siya, kinakapos at nagugutom, pero pinanindigan niya noon na hindi siya aswang. Ano man ang naging hatol ng kanyang mga kapitbahay, alin man doon ang totoo, ayon kay Fatma, alam niya sa sarili niya na may sakit talaga siyang dala-dala. Pilit niya iyong nilalabanan para sana sa dalawa niyang anak. Ngunit ayon pa nga sa kanya, mayroon daw siyang nakain sa handaan na nagdulot ng karagdagang sakit sa pangangatawan niya. Hindi niya man nilahad ang kabuuan ng pagpapagamot niya, pero tanging siya lang din ang makapagsasabi kung nayanggaw nga ba siya o talagang tinanggap niya na lang iyon dahil wala na din naman siyang pagpipilian para madugtungan pa ang kanyang nalalabing buhay at araw sa mundong ibabaw. Maraming salamat po sa madaanan ng video na to at sa magpi-play. Naway antabayanan niyo po ang mga susunod pa na istorya na itatampok sa channel na ito. Maraming salamat po ulit at God bless po sa lahat. Babush!